Unyong kaanib ng KMU ay dito na nila umpisahan ang pagpapabagsak sa kumpanya. Isa sa mga paraan dito ay ang paghingi ng mga manggagawa ng mga imposible at di makatuwirang mga kahilingan. At kapag hindi napagbigyan, madalas ay humantong sa mga pagwasak sa mga pasilidad nito. Dahil sa patuloy ng pagpapanalisan ng negosyo, napilit ang magsara ang mga kumpanya na nagbubunga ng kawalan ng trabaho, gutom at kahirapan ng mga pamilya ng mga manggagawa. Ibinubuntun kaagad ng Unyon ang sisi at galit sa mga nagmamayari ng kumpanya at sa gobyerno. Pero ang katotohanan nito ang layunin ng KMU, ang ibagsak ang lahat ng industriya ng paggawa at ang ekonomiya ng bansa. Hindi alam ng isang inosenteng manggagawa na siya nagiging biktima na ng kanyang pagkawalang malay sa sitwasyon. Hindi niya namamalayan na sa kanyang pagdagda sa isang petisyon, siya isa ng mass member. Ito ang unang hakbang patungo sa pagiging isang komunista. Bilang mass member, siya sa pilitang isasama sa marami pang mga seminar kung saan tinatalakay ang iba't ibang kurso ng komunista tulad ng Genuine Trade Unionism o GTU, kursong paggawang organisasyon at araling aktivista. Bilang miyembrong masa, obligado siya na sumama, makigulo sa mga wilga, demonstrasyon at malawakang kilos protesta. Karaniwan na sa mga kilos protesta ay makikita at maririnig na isinisigaw ang mga salitang imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo na ayon sa kanilang paniniwalang ideolohiya ay isang ugat ng kahirapan. Pagkatapos ng mga unang pagsama sa rally, madali na para sa mga komunista na talakayin sa mga manggagawa ang mga ganitong bagay. Ang sunod na mga kursong tinatalakay ay ang National Democracy Course na nagsasaad ng pagtatatag ng isang lipunang hindi di o manukontrolado ng mga dayuhan. Kaya't sa susunod na mga pagmamartsa sa kalye, ang mga manggagawang ito ay buo na ang mga kamao at may galit na sa dibdib na sumisigaw laban sa gobyerno at sa bansang Amerika. Dito malalagay na siya sa hanay ng mga tinatawag na National Democratic Activists. Ito ang pangalawang hakbang. At sa patuloy na pag-aaral sa mga nakakaalab ng daming mga propaganda, ang isang pangkaraniwang kasapi ng Unyon ay nagiging leader na ng mga pag-aaklas na nakikibaka para sa pagbabago ng lipunan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, hindi lamang siya isang pangahas kundi isa ng bayolente. Para sa mga komunista, ang isang demonstrasyon ay hindi nagkakaroon ng kagandang karahasan. Kaya't sa halos lahat na kilos protesta at lingid sa kaalaman ng mga manggagawa, ang mga komunista ay nagsasagawa ng mga sabotahe upang may mangyayaring kaguluhan. Ibinibintang kaagad na ang mga pasimuno ng kaguluhan ay ang mga instrumento ng Estado at kapitalista ng mga pulis at militar. Ito isang paraan upang maiangat ang antas ng pakikibaka ng mga manggagawa. Isinisigaw din nila na ipinagkait sa kanila ang malayang pagtitipon at malayang pamamahayag. Habang nagingit-ngit ang kalooban, patutunayan naman ng mga komunista sa mga manggagawa kung bakit ang puwersa ay kailangang tapatan ng kapwa-puwersa. Dahilan upang tatalakayin na naman nila ang isa pang aklat na Philippine Society and Revolution na si Maria Sison mismo ang may akda. Dito na ikukondisyon nila ang isip ng mga manggagawa na ang tanging solusyon sa problema ng bayan ay revolusyon. Kung kaya't sa susunod na mga demonstrasyon, ang isang manggagawa ay makikita sa lansangan na paulit-ulit na isinisigaw ang wilgang bayan, isulong ang revolusyon. Sa antas na ito, hindi alam ng isang manggagawa na siya ay nasa ikatlong hakbang na sa pagiging komunista bilang isang prospective candidate member ng Communist Party of the Philippines. Dito sisimula na ng mga komunista ang pagbibigay ng leksyon at aklat ni Karl Marx, Mao Zedong, Vladimir Lenin, Jose Maria Sison at iba pang mga aklat ng komunismo. Pagbabago. Kung gusto natin ang pagbabago, kailangan maging malawak ang ating kaalaman at karunungan. Pag-aralan natin ang mga nilalaman nito at isagawa natin. Ito ang simpleng tugon ng mga komunista kung ang isang manggagawa ay nagtatanong kung bakit niya kailangang basahin ang ganitong uri ng mga aklat. Kapag ang mga manggagawa ay nagsimula ng basahin ang mga ganitong aklat, ang mga agam-agam niya hinggil sa komunismo ay unti-unti nang maglaho hanggang sa tuluyan niyang yakapin ang mga ideolohiyang nilalaman nito. Mula sa pagiging prospective candidate member, aakyat naman siya sa ikaapat na hakbang, ang pagiging candidate member. Bilang candidate member, aanyayahan naman siya sa mga matataas na antas na pagpupulong. Dito tinatalakay na ang iba't ibang kurso ng komunista tulad ng kursong orientasyon ng partido, batayang kursong partido at batayang kursong pangkadre. At kaisipang Mao Zedong.
Kapag natiyak na ng mga komunista ang katapatan ng isang manggagawa sa kanilang mga simulaing ipinaglalaban, panunumpay na siya bilang isang ganap na kasapi ng Communist Party of the Philippines. Mula sa isang karaniwang kasapi ng Unyon na nangarap na magkaroon ng dagdag na pasahod, sa pagiging aktivista na ang isinusulong ay reforma, sa pagiging revolusyonaryo at sa pagiging komunista. Dapat gawin upang labanan ang paglago ng komunismo sa ating bansa. Labanan natin ang naturang panlilinlang sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga social awareness seminars sa lahat ng panig ng bansa upang sabihin sa taong bayan ang katotohanan. Iisa ang ating bansa, iisa ang ating bandila, iisa ang ating pambansang awit. Paglingkuran natin ang ating bansa na walang pag-iimbot at walang alinlangan upang mapanatili ang malayang pamumuhay. Ipamana natin sa susunod pang henerasyon ang kapayapaan, kalayaan at maunlad na pamumuhay sa bagong milenyo.